Sa albularyong si Ka Oscar, iniwan ni Manang Glo ang kwintas ng aswang. Inilagay iyon ni Ka Oscar sa isang garapon. Inorasyonan bago tinakpan. Iyon lang daw ang safe na maari niyang paglagyan dito. Hindi niya pwedeng ibaon sa lupa dahil madali iyong makukuha ng mga aswang na abwak, mga aswang na may kakayahang dumaan sa ilalim ng lupa. Nang gabi ring iyon, nagising si Ka Oscar sa paghagok ng baboy ramo. Napailing siya, sinasabi na nga raw ba niya at may makakaamoy agad ng kinaroroonan ng kwintas. Kinuha niya ang itak. Lalabas sana siya ng kubo, pero pagtingin niya sa siwang ng sahig ay nakita niyang nandoon ang baboy ramo, nasa silong ng kubo niya. Hinamon niya ang aswang na huwag magkubli sa anyo ng hayop. Lumabas doon sa silong at harapin siya kung gusto nitong makuha ang kwintas. Agad namang kumilos ang baboy ramo. Sinundan niya ito ng tingin habang palabas sa silong. Paglabas nga niya ng pinto ay nakatayo na ang aswang sa harap ng kubo niya. Hindi na anyong baboy ramo. Nakatitig sa kanya na tila naghahamon. Wala talagang kadala-dala, bulong ng albularyo. Nilabanan niya ang aswang, ang matalas niyang itak laban sa matatalim na kuko nito, ang lakas niya laban sa liksi nito, at ang kakaiba niyang kasanayan laban sa kakatuwang puwersa nito. Sa huli ay nagawa rin niyang patumbahin ang aswang. Tapos ay luminga siya sa paligid. Batid niyang meron pang ibang mga aswang na mga nakakubli at lihim na sumaksi sa tunggalian nila. Kaya sinabihan niya ang mga ito na magsilabas at labanan din siya. Ngunit wala isa man ang nagpakita at sa halip ay narinig na lang niya ang mga kaluskos na papalayo. Isang senyales na nagsiatrasan ang mga ito. Alam ni Ka Oscar na marami pang mga aswang ang mag-iinteres sa kwintas, kaya ihahanda niya ang sarili sa mga ito. Saan man siya magpunta ay daladala niya ang kwintas sa garapon na may orasyon. Mas delikado kasi kung iwanan niya ito sa kubo kapag nasa bukid siya para magtrabaho o kaya naman ay kapag may ginagamot siyang biktima ng masasamang elemento. Isang hapon, habang pauwi na siya galing sa bukid, pagdaan niya sa kawayanan ay hinarang siya ng mga engkantong nasa anyong tao. Kumuyom ang mga kamao niya nang maalala na ang mga engkantong ito rin ang kumuha noon sa nobya niyang si Olivia. Wala siyang nagawa noon dahil bago pa lang siyang albularyo, kaya't mahina pa ang kakayahan niya. Iyon ang dahilan kung bakit nagpalakas siya bilang isang albularyo. Naglakad palapit sa kanya ang pinunong kawal ng mga engkanto na si Osami at sinabing siguradong natatandaan niya sila. Nagtiimpagang naman si Ka Oscar. Paano raw niya makakalimutan ang mga ulupong na kumuha sa pinakamamahal niyang si Olivia. Binigyan siya ng kondisyon ni Osami na muling makukuha ang babae kapalit ng isang mahalagang bagay. Batid ng albularyo na ang kwintas ng pinunong aswang ang tinutukoy ng engkanto. Saglit siyang nag-isip. Maya-maya ay sumang-ayon siya sa kondisyon nito. Ngunit kailangan muna nilang ipakita sa kanya si Olivia. Inutusan ni Osami ang mga engkantong kawal na ilabas si Olivia. Halos madurog naman ang puso ng albularyo nang makita ang dating nobya na 2 dekada na niyang hindi nakita mula nang kuhanin ng mga engkanto. Hindi ito tumanda. Kaya pa rin ng dati nung 20 anyos pa lang ito. Samantalang siya ngayon ay nasa 40 na. May dinukot sa bulsa niya ang albularyo at pasimpleng ipinahid sa mga mata. Unti-unting lumapit sa kanya si Olivia habang ang garapon na kinilalagyan ng kwintas ng pinunong aswang ay unti-unti naman niyang inilalabas sa dala niyang bag. Nang mailabas na niya ang garapon ay maagap niyang hinawakan ang kamay ng dalaga, sabay hagis ng garapon sa mga engkanto. Ngunit bago pa iyon mapasa kamay ni Osami ay tinalon iyon ni Ka Oscar at binasag gamit ang itak sabay salo sa kwintas. Matapos iyon ay binalingan si Olivia at pinagutan ito ng ulo. Nabigla ang mga engkanto sa ginawa ni Ka Oscar. Si Olivia naman ay bumagsak sa lupa na wala ng ulo. Unti-unti ay nagbago ang anyo nito at nalantad na hindi talaga ito si Olivia kundi isa lang din kawal na engkanto na nagpanggap lang para malinlang ang albularyo. Nakita ni Ka Oscar ang tunay na anyo nito nang ipahid niya ang langis sa mga mata. May kakayahan ang langis na iyon na makakita ng tunay na kaanyuan ng isang nilalang. Wala nang magawa ang mga engkanto kundi harapin ang hamon ng albularyo. Isinuot naman ni Ka Oscar ang kwintas, pansamantalang ginamit ang lakas ng kapangyarihang itim nito para labanan ang mga engkanto. Nagpakitang gila siya sa mga ito. Ang kaliwat kanang wasiwas ng itak niya ay sinasabay ng kakatuwang liksi at lakas
mula sa kwintas. Naglabas din ng itim na enerhiyang nasa anyong usok ang kwintas na tumapos sa labang iyon. Nang mapawi ang makapal na usok, ay naiwang nakahandusay ang mga engkanto at makalipas lang ang ilang saglit ay naglaho na rin ang mga ito sa lupa. Nang makaramdam ng pagkirot ng utak si Ka Oscar ay agad niyang hinubad ang kwintas bago pa siya mapasailalim sa kapangyarihan nito. Bagamat nalulungkot siya na hindi na talaga niya muling makakasama ang tunay na Olivia, ay masaya na rin siyang kahit sa isang saglit ay nasilayan niya ang imahe nito kahit pa iyon ay isa lang ilusyon na likha ng engkanto. Naglakad na pauwi sa kubo niya ang albularyo. Samantala, isang kotse ang humahagibis na tila nawawala ng preno. Halos malatid ang litid ng babaeng driver sa pagtili habang mahigpit na nakahawak sa manibela.